Ayan po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. Okay? Gusto ko lang i-share po sa inyo itong listahan na ginawa ko sa top 20 na mga kandidato sa pagkasenador na walang pag-asa na mananalo mga kababayan. Ibig sabihin sila po ay siguradong laglag mga kababayan. Okay? Ginawa ko po itong top 20 mga kababayan kasi marami po kasi ang nagko-comment na yung mga prediction ko daw po ay mali naman, hindi po mangyayari. Okay? Kaya ito, final na listahan na po ito mga kababayan. At isave nyo po ito sa inyong mga cellphone kasi pagkatapos ng eleksyon, balikan nyo po ako kung hindi po mangyayari itong nakalista po dito. Kung makakalusot po ang mga ito mga kababayan. Okay? Kaya ito po ang ating 20 na mga kandidato sa pagkasenador na tiyak 100% laglag po ito mga kababayan. What? Okay? Kaya sa mga taga-suporta ng mababanggit kong pangalan, pasensya na po sa inyong lahat mga kababayan. Okay? Ito po ang number 1 sa ating listahan, si Manny Pacquiao po mga kababayan. Okay? Si Manny Pacquiao ay hindi po talaga kailanman magbabago ang prediction ko dito. Laglag po talaga ito simula pa po noong nakaraang buwan hanggang ngayon. Hindi pa rin po nagbabago ang pananaw ko dito at prediction mga kababayan. Wala po talagang pag-asa itong si Manny Pacquiao. Okay? Kaya pasensya na po sa inyo sa taga-suporta po ni Idol Manny Pacquiao. Okay? Yan po ang aking pananaw at prediction. At ito po pangalawa, Franz Castro mga kababayan. Siguradong sigurado po, laglag po talaga at walang chance na makaupo sa Senado si Franz Castro mga kababayan. Okay? Pasensya na po sa lahat ng taga-suporta at ilista nyo po ito mga kababayan, tandaan nyo po ang mga pangalan ito. Okay? Number 3, si Willie Rebillame po mga kababayan. Kahit katiting na pag-asa ay wala po talaga itong si Idol Willie Rebillame mga kababayan. Magaling po ito sa hosting sa mga TV show, pero pagdating sa Senado ay siguro wala po itong alam kung anong batas ang kanyang isusulong mga kababayan. Okay? Kaya sa tingin ko, sa pananaw at prediction, si Willie Rebillame ay laglag po itong mga kababayan. Okay? At ito po si Loc Espiritu pang-apat sa Kamp Pinoy po yata ito mga kababayan. Kasama ni Franz Castro, hindi po ito papalarin. Okay? At ito, pang-5, si Mendoza Heidi. Pang-5 mga kababayan, kasama din po ito ni Franz Castro at Loc Espiritu. Laglag din po ito mga kababayan, si Mendoza. Okay? Pang-6, si Bong Revilla po. Si Bong Revilla ay hindi rin po nagbabago ang pananaw at prediction ko po dito. Talagang wala po talaga. What? Wala po talaga kahit anong budots na sayaw na gagawin po itong si Revilla. Kahit anong pakitang gilas ay wala na po, tapos na po ang inyong karera. At kabilang sa matatawag na laos na mga dating senador. Okay? Medyo mahaba-haba na rin po ang inyong paglilingkod sa taong bayan sa Senado. Kaya siguro pwede na po, panahon na po na ibigay naman natin sa iba mga kababayan. Okay? Yan po, pasensya na po sa mga taga-suporta ni Bong Revilla. At number 7 po, si Abalos Binhor. Okay? Wala rin pong pag-asa, kasama ito ni Bong Revilla na hindi po papalarin na makaupo sa Senado. Siguro sa susunod na mga eleksyon sa Senado, pwede po siguro mga kababayan. Baka sakali. Okay? At pang-8 sa alyansa pa rin po, si Abby Binay, hindi rin po papalarin mga kababayan. Bagsak po ito. Dati ko na po sinabi ito si Abby Binay na hindi po talaga lulusot ito.
at hindi po makakaupo sa Senado. Okay? Si Abby Binay ay siguradong bagsak po mga kababayan. Okay? Oh, no! At ito, pang-siyam si Francis Tolentino sa alyansa pa rin po mga kababayan. Ubos mauubos itong alyansa mga kababayan. Si Tolentino ay kasama sa malalaglag at hindi na po makakabalik sa Senado mga kababayan. Okay? At ito, pang-sampu si Bam Aquino mga kababayan na bago lang ay nag-number 2 po sa survey po ng Publicus Asia mga kababayan. Marami ang nagulat sa naging resulta. Paano kaya biglang lumakas si Bam Aquino? At hindi lang yan, magkatabi pa po lagi sila ni Kiko Pangilinan. Pero sa prediction at pananaw ko, itong si Bam Aquino ay wala po talagang pag-asa mga kababayan. Okay? Kaya pasensya na po sa inyo. Kasama po ito sa malalaglag si Bam Aquino at hindi na po makakabalik sa Senado. Kasi pagkakaalam ko ay dati po itong senador si Bam Aquino tumakbo nung nakaraang eleksyon, natalo po mga kababayan. Ngayon, nandito na naman, talo pa rin po ito mga kababayan. At ito si panglabing isa si Kiko Pangilinan mga kababayan. Laglag si Bam Aquino, syempre isasama po si Kiko Pangilinan. Walang iwanan kasi sa survey lagi po silang magkadikit. Kaya sa resulta ay walang iwanan. Sama-sama. Okay? Bagsak si Bam Aquino, bagsak si Kiko Pangilinan mga kababayan. Okay? At dati po kasi itong si Kiko Pangilinan mga kababayan, napakatagal na po ito sa Senado. At siguro panahon na po na iba naman, Sir Kiko. Okay? Bigyan natin sa iba. Okay? At ito, pang-12 si Di Guzman Caliudi sa Kakampinoy po yata ito mga kababayan. At wala naman akong nakikitang bad record po nito si Di Guzman, di ko lang alam. Basta sa aking prediction ay hindi po ito lulusot mga kababayan. Okay? Number 13 si Casenio Tidi, ito rin po ay hindi po papalarin mga kababayan. Kaya pasensya na po sa mga taga-suporta. Ito po ay prediction at pananaw ko at matiyak po ito mga kababayan. Okay? At ito number 14 si Matula Atornisani po mga kababayan. Okay? Kakampinoy pa rin po ito yata. At hindi po papalarin si Atornisani mga kababayan. Okay? Pasensya na po. At tandaan po natin ang mga pangalan. Number 15 si Brosas Arlene po mga kababayan. Ganun din po, kasama po nila ito na hindi rin po papalarin mga kababayan. Kaya ang Kakampinoy ay wala pong lulusot mga kababayan. Okay? Oh, no! At number 16 po, itong sa alyansa na po, si Tito Soto. Bagsak po mga kababayan. Isa ito sa pinakamatagal at may record, may hawak na record na pinakamatagal sa Senado mga kababayan. Okay? Siguro panahon na po Sir Tito Soto na iba naman. Okay? Iba naman, subukan po natin ang iba. At pasensya na po kasi sa pananaw at prediction ko ay talagang laglag po kayo dito. At kabilang na po sa laos na mga dating senador. Okay? Dati, napakalakas po nito. Talagang napakaraming suporta nitong si Tito Soto mga kababayan. Pero ngayon, wala na. 2025 na po. Iba naman ang ilalagay po mga kababayan. Okay? Number 16 po yan, Tito Soto. Number 17, Erwin Tulfo po mga kababayan. Hindi po ito lulusot. Bagsak po ito. Ando na po si Rapi Tulfo sa Senado, kaya siguro sobra na yung pagmaraming Tulfo mga kababayan. Andun pa si Ben Tulfo. Okay? Kaya ito si Erwin ay bagsak po ito mga kababayan. Number 17 po. Okay? At ito number 18 si Pia Cayetano sa alyansa pa rin po mga kababayan. Bagsak din po ito at tapos na ang kanilang panahon sa Senado. Kaya pahinga din po pag may time. Okay, Pia Cayetano, laglag po ito mga kababayan. Number 19 po, ito si Idol, si Action Star Lito Lapid. Tapos na rin po ang panahon po nito sa Senado.
Kaya kasama po ito sa malalaglag mga kababayan sa aking top 20 na mga senador na hindi mananalo. Okay? Lito Lapid, hindi ka papasok sa aking pananaw at prediction mga kababayan. Okay? At panghuli po si pang 20 si Ben Tulfo mga kababayan. Si Ben Bitag Tulfo na alam po natin na marami din po itong natutulungan mga kababayan. Pero pagdating po sa eleksyon sa Senado, ay hindi po kayo papalalin sa tingin ko at prediction ko mga kababayan. Napakaraming taga-suporta po nitong si Ben Bitag mga kababayan. Alam po natin yan. Marami din po siyang nagawang kabutihan sa maraming Pilipino. Pero sa eleksyon ay wala, talo po ito mga kababayan. Okay? Kasi marami po kasi ang malalakas at mas karapat-dapat na nakikita po ng maraming Pilipino. Okay? Kaya itong 20 na ito na nabanggit kong pangalan, tandaan niyo po ito. Kasi pagkatapos po ng eleksyon, balikan niyo po ako. At isa-isahin po natin itong mga nabanggit kong pangalan mga kababayan. Okay? Para malinaw po. Okay? Ulitin ko lang. Number 1, Manny Pacquiao. Number 2, Franz Castro. Number 3, Willie Rebillame. Luke Espirito pang-4, Mendoza pang-5, Bong Revilla pang-6, Benhur Abalos pang-7, Abi Binay pang-8, Francis Tolentino pang-9, Bam Aquino pang-10, Kiko Pangilinan pang-11, at pang-12 si Di Guzman, pang-13 si Casenio Tidi, 14 si Atty. Sani, 15 si Brosas Arlin, 16 si Tito Soto mga kababayan, 17 Erwin Tulfo, 18 Pia Cayetano, 19 si Lito Lapid, at panghuli po si Ben Tulfo pang 20. Okay? Save niyo po mga kababayan. At kahit ganun po mga kababayan, kahit ganun pa man, kahit ano po ang maging resulta po ng halalan, ay sana po ay yung bangayan sa kapwa tayo Pilipino ay sana matigil na po mga kababayan pagkatapos po ng halalan. At magtulungan po tayo siguro, kasi kahit sino ang ihalal kasi marami po tayong reklamo. Kaya ito na lang siguro ang gagawin po natin, magkaisa po tayo, itulak po natin po sila para gumawa po ng tama mga kababayan. Okay? Tulungan po natin sila na ipakita po natin na may tiwala po tayo sa kanila, sa mga napili. Okay? At itigil na po ang pag-aaway at pagbabangayan. Magkaisa po tayo para sa ating mahal na Pilipinas mga kababayan. At kung sino man ang administrasyon na hindi po natin nagustuhan ngayon, at tiisin na po natin mga kababayan. Antayin na lang po natin na magpalit po ng bagong administrasyon. Hindi po yung bagong mga kababayan, bagong Pilipinas na tinatawag po nila. Okay? Kaya yan lang po ang aking masasabi, prediction, pananaw at opinion mga kababayan tungkol po sa magiging resulta po ng halalan mga kababayan. At sinasabi ko po sa inyo, lagi ko pong ipinagmamalaki po sa inyo na ang aking mga prediction ay accurate at minsan lang po ako sumasablay mga kababayan. Okay? Kaya abangan niyo po ako sa pagkatapos po ng eleksyon sa resulta mga kababayan. Okay? Tandaan niyo po, save niyo po ito lahat. Okay?